Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. So, today is Saturday mga kasari at inform ko lang sa inyo na hindi po dadating yung ating delivery from Pure Gold, yung in-order po natin kahapon. Dahil sabi po ni Sir Marcel ay baka Sunday na siya or baka abutin pa ng Monday. Depende po yan mga kasari. Kaya sa delivery ni Pure Gold, hindi na ako guys nag-e-expect para hindi na tayo masaktan. Gano'n naman talaga sa buhay, huwag tayong mag-expect. So, one topic natin ngayon mga kasari is kung paano ako magpatubo at magpresyo dito sa aking tindahan. Parang related to mga kasari doon sa yung sabi ng mga ilan kong viewers na palugi at mababa daw akong magpresyo sa aking mga paninda. So, isi-share ko sa inyo guys kung paano po ako magpatong. Again, disclaimer lang po mga kasari, iba't iba po tayo ng pagpepresyo sa ating sari-sari store kasi nakadepende po yan sa location, sa puhunan, sa ahente na kinukuhanan natin, sa nabibilihan natin, at kung ano-ano pa. Siyempre, sa desisyon din ng ating kapwa tindera, kaya nag-iiba-iba, or sa porsyento din ng ipinapatong. Yung iba kasing tindera, okay na sa 10%, yung iba naman 15%, 20%, yung iba nga 30% pa. So, masyadong malaki na yung 30%. So, ayun po mga kasari. Mag-start na tayo kung paano ko magpatong sa aking mga paninda. So, yung iba talaga mga kasari, ibang tindera, nagbe-base talaga sa percentage. Ako kasi, minsan lang ako mag-base sa porsyento, sa percent. Dahil para sa akin mga kasari, mahalaga ang pagpa-pricing sa aking sari-sari store. Bakit? Dahil sa pagpa-pricing na yan, ayun po mga kasari, let's continue. Meron lang pong bumili ng sigarilyo. Hindi ko na hininto guys para malaman nyo. Yun, nakalimutan ko na yun sasabihin ko. Dito kasi guys sa tindahan ko, mahalaga ang pagpa-pricing dahil yung pwesto po ng aking tindahan again ay hindi po kagandahan, nasa medyo loob po. Wala po sa tabing kalsada yung aking sari-sari store, yung location po ng aking tindahan. Pagpasensyahan nyo na mga kasari kung medyo maingay yung may nagbibidyo kay dito sa kapitbahay, tumatahol yung mga aso, at the same time, Sabado ngayon, maraming pumupunta ng Tagaytay, kaya maraming dumadaan na sasakyan. Kaya kung ano man yung maririnig nyo mga kasari na ingay, ay pagpasensyahan nyo na po. For example, dito po sa sigarilyo. Sa sigarilyo mga kasari, yan din yung gustong-gusto ng aking mga customer. Kasi dito, maliit lang talaga yung ipinapatong ko. Nasa SRP lang po tayo. So, dito sa Marbles, ito po sa ibang tindahan ay 8 pesos ang bentahan. Pero dito po sa aking tindahan, kung ano yung sinabi ng ahente, yun lang po yung presyo ko. 7 pesos po. Ito kasi, ang puhunan nito is 1,257. Kapag binenta ko siya ng 140 ang isang kaha, so, ang kikitain ko doon sa 10 kaha sa isang rim, 'di ba? So, 140 times 10 is 1.4. I-minus natin yung puhunan na 1,257. Ang tutubuin ko lang mga kasari is 143 sa isang rim. So, hindi ko pa makukuha yan, yung tutubuin natin dito, kung hindi natin mapapaubos yung isang rim neto. Sa isang rim kasi guys, is 10 kaha. 'Di ba guys? Pero napapabilis natin yang marolling dahil nga hindi pricey yung ating mga sigarilyo. Sa iba kasi like sa Marlboro, 10 piso sa ibang tindahan. Sa Sabungan, 20 pesos kada isang stick, 'di ba? So talaga yung mga customer lumalabas, naghahanap sila ng murang mabibilihan ng sigarilyo. So ayun guys yung pagpa-pricing ko. Tapos, sa mga delata naman, ayan, kakamot ako. Ang kati ng ulo ko. Sa mga delata,
yung pagpa-pricing ko dyan, mostly 10% lang. Dahil ang delata naman po dito mga kasari is fast moving. Kung alin yung fast moving, dun yung mas mababa yung patong ko. At kaya siguro marahil nasasabi ng mga ilan nating viewers na napaka-baba ko daw magpresyo. Nakadepende naman po yan sa akin at irespeto na lang po natin yung pagpepresyo ko, 'di ba po? Sa mga delata, nagre-range dyan ng nasa, minsan nga wala pang 3 pesos yung patong ko sa isang delata eh. Minsan kulang ng ilang centavos lang. Pero okay na yun mga kasari. At least, mabilis naman nating marorolling, makakapamili ulit tayo ng panibago. Alam yan ng mga kapwa ko tindera na mas gusto nila. Marami nga nag-comment dun sa vlog ko yung medyo latest kong vlog. Yung ang title ay Palugi at mababa daw akong magpresyo. Yun, maraming nag-comment doon na okay lang na mababang magpresyo. At least, marorolling natin ng mabilis. Lahat naman ng mga kapwa ko tindera halos ay naiintindihan yung pagpa-pricing ko. At yung iba nga nagko-comment doon, sabi pa nila mga kasari ay halos same price daw kami sa lahat ng paninda. So, wag niyo pong sabihin na napakababa kong magbenta dahil napakarami po nagsasabi na halos same price lang. And kung mababa man po akong magtinda or sa tingin nyo ay palugi, ay wala na po kayo doon. Kailangan po nating irespeto ang desisyon ng kapwa natin tindera. At ayun po, siguro concern lang kayo, ganyan, pero ayun, kaya naman po yung i-handle. Hindi naman po ako magtitinda ng palugi. Nagpapatong pa rin naman ako kahit papano. Kung sasabihin nyo naman na palugi, kung palugi yun, kunwari 9 pesos yung puhunan, ibebenta nyo ng 8 pesos, yun talaga ang palugi. Ako naman, kung 9 pesos ang puhunan, ibebenta ko yan ng 11 pesos. Ganon ako magpresyo. Kung 10 pesos ang puhunan, ibenta ko siya ng 13 pesos, 'di ba? Kung nasa 11 point something yung puhunan, ibebenta ko siya ng 14 or 15 pesos. Ganun po akong magpatong mga kasari. Tapos, sa ilang items naman, like sa mga kape. Yung iba nga dyan, nasa 16, 18 na daw sa iba, yung mga twin pack. Sa akin guys, 15 pesos pa rin. Pero minsan dyan, ang puhunan ng isang haba, iba-iba kasi yung pinamimilihan ko. Minsan sa Pure Gold, minsan doon sa ahente ko ng mantika. Pero doon, ang mga Nescafe is 128 at yung mga Blanca naman is 123 or 125 ganyan. So magkano tutubuin kung 128? Meron tayong 22 pesos sa isang haba ng kape, 'di ba po? Ganun po akong magpresyo mga kasari. Sa mga alak naman po, ang pagpa-pricing ko po dyan, ayan, share ko sa inyo na nag-price increase na po ako sa Gin Bilog. Sa 4, wala pa po dahil hindi po ako makabili ng 4 ngayon. Gin Bilog ang napamili ko. Yung MP ko, mura pa dahil nabili ko siya ng mura pa sa Dali. Hindi pa po nagtataas sa Dali. Kung kayo guys ay naghahanap ng murang mabibilihan pa ng MP, ay pumunta na po kayo sa Dali. Marahil nagkakaubusan na po yan kasi hindi pa nagtataas sa Dali. Pero yung Gin Bilog at 4 ay nagkakaubusan po sa Dali. Wala na po kaming nabili niyan. Siguro mga 2 weeks pa kaming naghahanap niyan kay Dali pero hindi po sila nagkakaroon ng stocks. Baka kapag nagkaroon po sila ay mataas na po. So, ayun, kay Pure Gold nagtaas na din daw. Sa palengke nagtaas na rin guys. Ang kuha ko ng Gin Bilog is 1,485 na. So, pumapatak na halos, kung ira-round up mo, yung 61.87 na puhunan, nasa 62 pesos na. Kaya guys, halos 5 piso din ang itinaas kada isang bote ng gin. Kaya, nag-additional din ako. Kung ano lang yung tumaas, kung gaano kalaki yung halaga, yun din yung in-additional ko, which is 5 pesos. Dati kasi bentahan ko ng Gin Bilog is 70, so ginawa ko na siyang 75. So, kay Madam ST, aminado naman siya na kung may mahal man sa tindahan niya, yun ay yung kanyang mga alak. Dahil guys, hindi naman biro talaga yung puhunan sa alak. And at the same time, alam yon, kailangan talaga tayong magpresyo ng malaki sa alak dahil binabayaran po natin yan sa tax, 'di ba? Sa permit ng ating tindahan. Kasama po 'yan. Pati yung sigarilyo, pati yung soft drinks, bigas, binabayaran po natin 'yan kaya kailangan talaga na mabawi natin yung
Lalo na ngayon sa tindahan, dito sa lugar namin, kaka-renew ko lang, halos 7,000 mahigit yung pinagbayaran ko sa renewal ng business permit. So, nandun na sa kantahan. So, ayun guys, meron lang kumausap sa akin. So, kailangan talaga nating mag-price increase, 'di ba mga kasari? Isipin din po natin yung ano ng ating tindahan, 'di ba po? So, diyan sa alak, nasa 15 to 20% yung patong ko dyan. So, kahit anong sabi ng customer, ba't ang mahal na ganyan? Tapos, magko-compare sila sa ibang tinda, ba't doon medyo mura pa? So, sinasabi ko sa kanila guys, di doon kayo bumili. Ginaganon ko talaga mga kasari dahil minsan yung ano talaga ng ibang customer, parang sinasadya na nila na mang-ines ng tindera. Kaya sinasabi ko, mahal pala di doon ka bumili. Ganon guys. Hindi naman sa pagalit, yung parang pabiro. Pero tatawa-tawa lang sila. Ganon. Siguro mga kasari, kung sa lahat ng mga paninda ko dito sa tindahan, ang overall na percentage ng pagpapatong ko dito ay nasa 15%. Tingin ko lang mga kasari, kung pagsasama-samahin siguro, nasa 15%. Kasi may mga ilang items din ako dito guys na aminado ko na medyo pricey yung aking pagtitinda. Like sa, alam nyo, sa Rexona, ganyan. Ang puhunan ay 6.6, ang bentahan ko ay 10. So, ayun naman kasi guys, binibase ko naman, kunwari kapag naubusan ako niyan, bumibili ako kay Pure Gold, sa Pure Gold medyo pricey. So, parang tama lang yung pagpepresyo natin, ganun. So, ganun guys akong magpresyo dito sa aking tindahan. Minsan hindi ko siya binibase sa percent na ganyan. Kunwari, 27 yung puhunan ng delata, pinapresyohan ko siya ng 30 plus 3 ako doon. Tapos, kunwari, ayan, like dun sa Pure Foods corned beef, nagmahal siya, price increase. Nag-additional ako ng 4 pesos. Kasi yung puhunan na guys ng Pure Foods corned beef ay hindi na rin biro. Ang bentahan ko na ngayon yan is 87 pesos. So, halos mga kasari, 10% lang yung patong ko po dyan. Nag-additional lang po ako ng 7 or 8 pesos dyan. Tumaas din kasi talaga guys. Iyan, madalang ko kasi yung bilhin guys. Kapag naubos na yung paninda kong Pure Foods corned beef, tsaka lang ako namimili ulit. After ng ilang months bago ako mamili ulit. Tapos pag namili ako ulit, nagmahal na pala siya. So, magmamahal din ako. Ganun guys ang ginagawa ko. Pero kapag may bumaba naman dito guys, like yung asukal, nagmura. 2 weeks ago na nagmura. So, ayun. Nagmura kasi yon nung pag-uwi ko, nung kakarenew ko lang ng business permit noong January 9. Nagmura ang asukal. Tuesday kasi yon, Tuesday dumadating yung ahente ko noon. Tapos, ayun, minurahan ko na siya. Pagkadating ko, pag-check ko ng resibo, ipinatupad ko na agad na 24 pesos na lang yung ating asukal. Na dating 25. Nag-roll back ako ng piso. Dahil guys, kahit piso pa man yan, para kay customer, malaking halaga na yan. Natutuwa na sila na sa isang tindahan kapag nag-roll back, kahit piso lang yan, mahalaga po yan sa kanila dahil kapag pinagsama-sama ang piso, malaking halaga po yan mga kasari. Maring makabili na sila ng isang magic sarap doon sa papiso-piso na iminura ng ating paninda. Kaya guys, mahalaga din sa akin guys talaga na inaano ko yung kapakanan ng aking mga customer sa aking pagpepresyo. Hindi lang ako basta pricing na lang ng pricing. Kapag tumaas, tataas din ako, ganyan. Binebase ko pa rin guys sa aking mga customers, sa mga suki ko, at the same time sa mga kakompetensya ko at sa location ng aking sari-sari store, yung aking pagpa-pricing mga kasari. Kaya ayun po, sa lahat po, kahit hindi lang sa akin, alam ko hindi lang ako yung small YouTuber na may tindahan na nagbablog na nababash dahil sa pagpa-pricing. Marami pa guys. So, irespeto po natin yung pagpa-pricing ng kapwa natin tindera dahil hindi naman po talaga tayo pare-parehas ng pinagkukunan ng ating paninda. Hindi po tayo magkakaparehas ng mindset and ng porsyento sa pagpapatong sa ating mga paninda. So, yun lang po mga kasari ang share ko sa inyo. Sana hindi tayo makaparate dun sa nagbibideo, okay? So, yun po. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Medyo na na yung aking lalamunan.
Bye guys! Happy Saturday po!